Guys, nandito na naman tayo. At ito, ituloy natin, part 2 naman ng usapan about dito sa sinasabi nga natin kung tuluyan ba magre-resign si Inday Sayad. Tulad ng sinabi ko, no, na sa aking paniniwala, doon ako mas naniniwala, no, sa payo ni Panelo, nila Panelo na wag mag-resign si Inday Sayad, no? So, kaya ako yung naniniwala pa rin na hindi talaga magre-resign yan. Wala yan. Bakit? Okay. Ito kasi yung guys, mamaya ko na i-content yung patungkol doon sa dalawang school of thought, no? O legal thought about sa pwede ba siyang dakipin or hindi. Okay. Ito kasi. Ito ang aking paniniwala. Kaya hindi siya magre-resign at wala rin kasing confirmation ng puting kabayo kung siya ba ay talagang nagpadala ng fillers sa Malacanang. Walang ganoon eh. Walang sinabi, wala siyang nabalitaan ng ating puting kabayo kung nagpadala ba talaga ng fillers o hindi. Bagamat tulad nga ng sinabi ko, ito ay matagal nang pinagtatalunan sa kampo ni Sayad, no? Kung siya ba ay magre-resign dapat or hindi, kung ilalaban or hindi. So tulad ng sinabi ko, dalawang nag-uumpugang opinyon mula sa magkabilang grupo na nasa kaliwat kanan nitong si Inday Sayad. Okay? So ngayon, sabi ko nga, hindi sa ako para sa sarili kong opinion sa mga narinig ko, sa mga kwentuhan namin sa aking opinion talaga hindi rin talaga yan magre-resign si Inday Sayad kasi unang-una ang tanging protection na lang ni Inday Sayad ngayon para magtuloy-tuloy ang kaso niya sapagkat dalawang opinion nga ang pinagtatalunan ngayon no? Kung siya ba ay pwedeng arestuhin o hindi at kung pwede ba siyang sampahan ng kaso, nasampahan na nga siya ng kaso, so wala nang usapin kung pwede o hindi. Ang tanong na lang ron, kung malalabasan ba ng warrant, kung aarestuhin o hindi, which is sa ibang content natin pag-usapan. So ngayon, ito, ang pagiging vice-presidente niya, ang tangi na lang niyang sandalan, ang tangi na lang niyang pinagkakapitan upang sa ganon, madelay ang lahat. Okay? Yun ang una. Ibig sabihin, madelay ang mga pagkakaso sa kanya. Dahil kung siya ay magre-resign, mas madali na siya ay makakasuhan ng plunder. Si Inday Sayad, bagamat nataranta siya at nainis siya dahil sa kasong isinampa sa kanya na grave threat, ito naman ay bailable. Tulad ng sinabi ko, ang ayaw ni Inday Sayad, ang siya ay makuna ng mugshot, mga piano. Alam niyo yung piano is pag sinabing piano, yung thumb mark, no, sa pagdodokumento sa pag-i-inquest, no? Yung not inquest, pagta-thumb mark, no? Pagpa-process, inquest kasi sa piskal pagpa-process na inquest, pagpa-process. So ngayon, yun lang ang kinakaasaran niya at the same time na maaabala nga siya dahil kapag siya nalabasan ng warrant, kinakailangan na ngayon, required na siya na kada aalis siya ng bansa, kukuha siya ng permit galing sa korte kung saan nakasampa yung kanyang kaso, yung nag-issue ng warrant sa kanya, kung saang RTC ito. Okay? So, kinakailangan na niya, which is annoyed siya ron sapagkat abala at the same time, syempre, pasawa yan, Bertinela nga, di ba? Spoiled brat nga yan, so hindi siya sanay na nakokontrol ng ganon. So, yun ang isa sa kinaiirita niya, okay? Ang pangalawa, dahil nga sa pagiging vice-presidente niya, ito maaari ang dahilan para hindi mag-proceed ang kaso niya sa ombudsman ang pumigil. Okay? So, mapipigilan ang kaso niya sa ombudsman. Ibig sabihin, ma-delay. No? Kung magre-resign siya, magtutuloy-tuloy yan. Ngayon, mas mabilis. Yan ang kinatatakutan niya, ang kaso niyang plunder. Ngayon, marami ang nagsasabi sapagkat ito naman ay pinayo rin kay Inday Sayad na kung
yung kabilang grupo nga, kung siya magre-resign, kausapin na rin niya si PBBM nga. Pero I doubt nakakausapin niyan si PBBM sa taas ng pride niyan. I doubt na yan ay talagang makikipag-usap. At kung sakali man na totoo na yan ay makikipag-usap, hindi yan magpapakumbaba. Wala sa bokabularyo ni Inday Sayad yun. Bagkos magyayabang yan at makikipag-deal pa yan na malamang ang sasabihin niya, no? Malamang ang nasa isip ni Inday Sayad, makikipag-deal pa yan at sasabihin niya na hindi, sige, ititigil ko. Kailangan na, ititigil ko na ang pagtulig sa sayo. Yung doon nag-feeling siyang sobrang lakas pa niya, ititigil ko ang pambabati ko sa iyo, PBBM, sa isang kondisyon. Sa mga kondisyong ito. Una, kinakailangan iatras ang mga demanda sa akin. Okay? Ang pangalawa, kinakailangan endorse mo ako, no? O kaya endorse mo si Barbie Bastico, di ba? Yung aking kapatid sa 2028 at kakalimutan niya ang lahat. So ngayon, dahil sa kabubuang posible ito mangyari, itong mga kondisyones niyang ito, pero yung magpakababa, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Hindi yan gagawin ni Inday Sayad. Okay? Kaya lang, itong kung sakaling mangyayari yun, bagamat wala talagang confirmation na talagang nagbigay siya ng feeler sa Malacanang, walang ganon. Okay, kung ito ay totoo mangyayari at sasabihin niya yon, aba, anong tingin niya kay PBBM? Uto-uto, doon siya nagkamali. Na-underestimate niya si PBBM, hindi uto-uto. Which is, palagay ko, kaya si Panelo ay hindi pinapayuhan, ang grupo nitong si Butike ay hindi pinapayuhan si Inday Sayad na magpakumbaba dahil alam ni Panelo na hindi bobo si PBBM. Sa part ni PBBM, bakit ka naman patatawarin? Accountable ka sa publiko. Di ba? Bakit iuurong sa iyo ang demanda kung totoo yan? Di ba? Bakit ipapatigil ang impeachment? Wala namang kapangyarihan si PBB magpatigil ng impeachment. Di ba? Yun sa demanda dahil nasa DOJ pa, yan, pwede. Pero bakit naman gagawin ni PBBM yun? Kung ang mga tao, ang gusto ng tao ay accountability. So, kailangan mo pa panagutan. Di ba ga? So, malabo pa sa sabaw ng pusit. Pangatlo. Bakit ka naman papagbigyan ni PBBM sa gusto mong iurong sa mga demanda tsaka si PBBM, bibigyan ka pa ng pagkakataon na ikaw ay gumanti at i-persecute ang pamilya ni PBBM pagdating ng 2028 kung sakaling mananalo ang isa sa inyo? Bakit gagawin ni PBBM? Hindi naman bobo si PBBM, sobrang talino nga. Sa katalinuhan nga ni PBBM na sinasabi niyo, kita mo, nasan kayo ngayon? Kita nyo, nasan yung tatay ninyo? Nasa The Hague. Nasan yung mga kapartido ninyo, mga nakakulong? At ikaw, Inday Sayad, nasan ka ngayon, di ba? Alumpihit na ang puwit mo dahil magtutuloy-tuloy ang kaso mo at hindi na yan mapipigilan. Okay? So kaya yun guys. So pero para sa akin hindi talaga yan magre-resign. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Pero hindi rin natin alam. Malay nyo. Di ba? Baka naman mali ako. Pero sa pananaw ko, sa mga kadahilanan yun, hindi siya magre-resign. Kasi nga, mapapadali talaga ang kaso niya. Hindi yan sasakyan ni PBBM. Kahit anong kausap niya, hindi siya sasakyan ni PBBM. At alam yan ng mga grupo nito nila Butike ni Attorney Tablatalo, no? Na nasa kabilang side niya. At yung sa kabilang side na nagsasabi mag-resign siya, iba naman talaga mga abogado yun na wala naman sa politika. Okay? So, yun. At tingin ko hindi yan magre-resign. Pero malay mo, kung mag-resign, di mabuti rin at mapapabilis ang lahat. Akala niya siya'y makakalusot na pero malabo yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit na kung sakali man na totoo nakakausapin niya si PBBM, malabo si PBBM na pumayag sa mga kagustuhan niyan. Maniwala kayo sa akin, okay? So yun lang, mag-iyak na lang kayo mga didilis, Inday Sayad nyo alumpihit ang Patayik manatili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad laging high blood. Bye!